Sumainyo ang Panginoon. So sa mga nakalipas na araw, yung una ay sinabi ni Jesus sa kanyang paglalakad sa tubig, kung si Jesus ito, huwag kayong matakot. Bahagi yun na sa ikalawang araw kung paano itinaas ang ahas nung panahon ni Moises ay tataas din ang anak ng tao pang magdulot ng kaligtasan. Yung pangatlong araw ay paanyaya na tayo ay maging mga patotoo ng Diyos. Yung ikaapat na araw ay huwag natin kalimutan na tayo mga minamahal na mga anak ng Diyos. Yung ikalimang araw ay paanyaya na nawa tayo ay maging totoo sa ating bukasyon. Kahapon, sabi nga po natin ay patuloy na pagtugon na nawa ay tunay na maging bahagi tayo, depende sa panawagan na ipinagkaloob ng Diyos. Ano ba yung tawag? Saan ka ba tinatawag ng Diyos? Ngayon naman ay yung tinatawag natin si Jesus ay nagtuturo ng may kapangyarihan. Teaching with authority. So bahagi ho, ay ipinamanig ko rito na bagamat halos kadilig ito na bilang patotoo ng Diyos, pero makita ko natin ngayong panahon na ito kapag sinabi natin ito ay teaching with authority, sabi natin ay ito ay tunay, mas narinig natin yung mga salitang authentic. Authentic, ibig sabihin ay naiiba, katulad na ibinahagi sa Ebanghelyo, hindi katulad ng mga iskriba. So si Jesus ay naiiba, special. Mayroon siyang sariling tinatawag po natin na label, kung tawagin natin. Siya ay naiiba. Pero ano yung pagkakaiba na yun? Hindi lang o basta pagkakaiba. Kasi bagamat ngayong panahon na ito, ang hinahanap ngayon ng libo ng ginagalawan natin ay ibig sabihin yung tinatawag na authenticity. Pero hindi yung lahat ng authentic ay mayroong pang bahagi na dapat nating pag nilay-nilayan. Kinakailangan din ito ay genuinely true. Kasi nga baka nga naiba, pero hindi naman totoo. May peking naiiba. May peking naiiba. Yung isang halimbawa ay kung maalala ninyo, yung naging bahagi ng ating istorya, yung Tasalay. Kung maalala ninyo, sinabi mo na yung mga Tasalay ay mga Stone Age people na na-discover sa bahagi sa Pilipinas. Naiiba yung kanilang pamamaraan ng pamumuhay. Hindi nakasabay katulad natin. Pero later on, ay napatunayan na hindi pala totoo. Naiiba siya. Pero peke pala. Hindi lahat ng naiiba ay totoo. Bagaman mayroong mga naiiba na totoo. Kaya kinakailangan din, alin yun? Yung genuinely authentic. Yung talagang totoo. Kaya bahagi yun. Kaya nga yung hamon na pinamaligin natin ng 3 araw, maging patotoo. Pero nais natin bigyan ng higit ng pagninilay na nawa una,
yung patuloy na paanyaya na makita ko natin yung tinatawag natin sana ay maturuan natin, lalong-lalo na yung susunod na henerasyon, ang tinatawag natin yung critical thinking. Ano? Hindi lang yung passing of information. Ano? So, pwedeng nagbigay ako ng informasyon, ano? Ipinasa ko lang sa susunod na henerasyon, pero dapat ano, maging critical din tayo sa ating mga pamamaraan ng pag-iisip. Ito bang impormasyon na tinanggap ko ngayon ay totoo? No? Ito bang impormasyon na tinanggap ko ngayon ay totoo ba hanggang ngayon? No? Meron kasi yung mga impormasyon na naging totoo, no? 100 years ago. No? Pero maaari ngayon, hindi na totoo. Kung history lang, ibig sabihin, totoo yun. No? Maaaring, pero hindi ibig sabihin, hindi na applicable ngayon. No? Bahagi yun na makita rin natin. No? Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng critical na pag-iisip. No? Ito yung mas mabigat na pamamaraan ng pagkiluso. No? Sabi nga ho natin na kung saan ay maanyaya at kung inyong maalala, yung hamon natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay alin? Ay tayo ay tunay na makapagnilay, makapag-isip, no? Na bahagi at umahari nga sana ay tayo ay makapagbigkas, yung tayo rin ay makapagpahayag, no? Mabigkas natin mismo, ito yung pananampalataya ko. No? Hindi lamang yung, ito yung natutunan ko. No? Pero but can you explain it? Hindi. No? Nakasanayan lang namin. Tama yun. No? Nakasanayan natin. Pero dapat, kaya natin na-explain kung bakit yun ay nakasanayan natin. At bakit hanggang ngayon ay mahalaga ito sa ating pagkilos bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At kuminsan medyo mabigat pa eh. Nasa banal na kasulatan ba yan? No? Hindi, na tinatanong ng ibang sekta. Nasa banal na kasulatan ba yan? No? Ay kinakailangan. Kung may kinakailangan na maglagay tayo. Natusin, marami na ngayon pwedeng bigyan ng din. Kasi may ChatGPT na ngayon. No? Nasa turo ba yan ng simbahan? Dokumento ng simbahan? Pwede natin gamitin ngayon yung mga bagong teknolohiya, sabi mo, yung ChatGPT, no? At may iba pang mga gadget, no? May iba't iba silang mga tinatawag na AI, may Gemini, no? Kung ano-ano pang mga tinatawag na natin diyang mga pwede natin gamitin. Pero yun naman, ano? Ang makita natin kinakailangan ay magkaroon tayo ng sapat na pagninilay para sa pagkilos natin sa daigdig na ito. No? At bahagi yun. Yun baga ay sumasang-ayon sa pamantayan ng tinatawag natin, yun ba ay masabi natin na historical. No? Yun baga ay pwede natin may scientific evidence ba tayo? Bahagi yun, no, na makita ko natin. Hindi ko naman ang sinasabing kinakailangan alam natin lahat. No? Pero dapat at least pwede na matuto tayo na alin ay kahit paano ay magkaroon ng pagkakataon ng pagninilay at may ipahayag. Hindi yun, tanong mo kay Father, no? Tanong mo na lang sa mga theologian, no? Hindi, no? Kaya nga, maaari na banggit ko na rito, no? Yung isang professor ko na ang kanyang libro ay The Inarticulate Christology, no? Dapat daw malampasan natin yun kasi tayo ay bahagi pa noong pagkakataon na hindi natin mabigkas yung ating pananampalataya. Kinakailangan marunong tayong magbigkas ng ating pananampalataya. Ano?
na kahit papano, hindi naman kinakailangan na scholarly, no? Na may pamanik natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Yun ang sinasabi mo sa atin, ano? Si Jesus ay nagtuturo ng may kapangyarihan na naiiba sa mga eskriba at mga pariseo. So yun po, no? Authentic and genuinely true. Bahagi yun ng pagtugon na may bahayag natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Pangalawa, no, ay kinakailangan din natin na tulungan natin ang bawat isa na makita talaga yung katotohanan kung kinakailangan hubaran natin yung mga kasinungalingan. No? Kapag hindi natin hinubaran ang kasinungalingan, baka akala ng iba, totoo yun. Bahagi yun ng pagkilos, no? Na makita ho natin. Katulad nga ng halimbawa na, kayong mga Katoliko, nagsasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. No? Kasi bakit? Brainwash no? Brainwash. Kung minsan tayong mga Katoliko, may mga Katoliko na pag sinasamba mo si Maria, sinasamba nila si Maria. No? Yun ang kanilang pagkaunawa. Pero bahagi yun, no? Hindi, ginagalang namin si Maria. No? Mahalaga ho yung tamang salitang paggamit. Kinakailangan, iba yung pagsamba, iba yung ginagalang. No? Bahagi ho yun na makita ho natin. Kaya napakahalaga yung tinatawag natin kapag sinabi natin na tayo ay nagtuturo ng may kapangyarihan. At yun ang medyo malaking hamon sa aming pagkilos sa daigdig na ginagalawan natin. No? Sa pagkakataon na kung saan ay tayo ay naaniyahan ng Diyos na ating pagkilos, no? Lalo na sabi na natin sa mga pamamaraan ng ating pamumuhay sa daigdig na ito. No? Hindi lamang sa pagkaunawa ng mga kapatid natin ng mga hindi Katoliko, ngunit kahit na sa ating mismo mga mananampalatayang Katolikong Kristiyano. No? Pero yun ang panya, yun ang pumikapal. No? Kinakailangan natin tulungan yung bawat isa. No? Sabagat, at huwag kayong mahiyang humingi ng tulong para maintindihan ninyo, no? Kung ano yung inyong paniniwala. No? So, paano kapag kumisa may mga tao lumalapit, Father, may tanong ako sa inyo. No? Huwag kayong mahiyang magtanong, no? Kasi nagnanayo sa inyo na maintindihan o nabanggit ng mga pagkilos na bahagi ng ating pananampalataya. Kung hindi nyo naiintindihan, magtanong kayo. No? Kasi yun ang hamon ay pinapamahayag na yun. Hindi lamang siya ang mayroong nagtuturo ng may kapangyarihan. Gusto niya tayo lahat ay, sabi nga natin, ay nagtuturo ng kapangyarihan. Iba pa yung pagkabalayas ng masamang espiritu. Kasi later on na lang yun eh. No? Pero yung pag pinagsabi natin, pinagnilayan natin, yung sinasabi na si Jesus ay nagtuturo ng may kapangyarihan na hindi katulad ng mga eskriba, no? Ay bahagi yun na kung saan ay nawa ay tunay na makatugon tayo sa paanyaya na ipinamamanig ng buong may kapal. No? At yun ang idalangin natin, no? Na sana po ay lumabing yung ating pagkaunawa bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Bahagi yun na kung saan ay at least mayroong nanais natin na alin, maintindihan natin, at kung kinakailangan na alin, mabigkas natin yung ating pananampalataya at yung kagustuhan natin kung maaari, kung may mga bagay na kung tuusin ay hindi sumasang-ayon sa turo ng ating simbahan, ay maunawaan natin kung bakit gayon ang pagtuturo ng ating pananampalataya sang-ayon sa ipinahayag sa atin ng ating pananampalataya. So ito po ang inalok natin sa harapan ng Panginoon. Si
tinatawag ako natin si San Antonio, no? Na Abad, ay bahagi ng kanyang pagtugon na alin na pumunta siya sa disyerto. No? Ngayon din katulad din ni San Antonio, San Pablo, unang ermitan. Bukas o piyesta ni San Pablo, unang ermitanyo. No? Ngayon no, ay yung dedication ng katedral sa San Pablo. No? Pero sabi nga natin ay katulad nila, mayroon silang pamamaraan ng pagtugon na nawa ay makita natin at maging lakas natin na harapin yung mga hamon para rin tayo rin ay makapagturo ng may kapangyarihan.